we will go directly to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. And I would like to request ang ato ang pastor, Pastor Dave, to give to us the word of practice. Let us give the word of God in our mouths. Thank you, Brother Perlo. Thank you, choir, for that wonderful song. Nga ito napaminaw karon mga kaigsunan. Today is the last Sunday of the month of October. And 1 month na lang, Pasko na. Kamay na lang kulang. And anyway, we do praise and thank the Lord nga gitagaan tag chance sa Ginoo nga maka-survive sa 2025. Gamay na lang yung kulang mga kaigsunan. We need more grace sa Ginoo nga maoy mo sustain kanato as we continue sa atong mga kinabuhi, no? And please really pray nga nagyud ang grasya sa Ginoo kanunay sa ato nga mga kinabuhi, daw di magid mawala ang grasya sa Ginoo mga kaigsunan. And since this is the last Sunday of the month of October in our soul winning month, by the way, Karen, what is the theme sa month of November? Neighbors Month. So I hope nga inyong tinud-on ang higugmaa ang inyong silingan next month. Amen? So, gracias Ginoo, we will be seeing some neighbors nga mahimong atong madala sa simbahan. The last Sunday of the month of November, mga kaigsunan, I would like to remind you that it will be our Neighbor Sunday. The last Sunday of the month of November will be our Neighbor Sunday. I encourage you to invite your neighbors, imong mga silingan diri simbahan. And gracias Ginoo, they will be part of our fellowship at that time. And since again it's the last Sunday of the month of October, our soul winning month, this will be the last sermon that we will be talking about soul winning. And we will be talking about this and encourage you to win souls. I hope na katong wala pa sa inyuha naka-start og istorya sa kang kinsa may tungod kang Jesus Christ. Why don't you start tomorrow, the next day, this week, alang sa pagsulay og dala sa usa ka kalag sa tiilan sa ato nga Ginoo. And I hope to encourage you this this morning, mga kaigsunan rather. So please, open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 13 sa ato mga Bible palihog. Matthew chapter 13 in your Bibles please. And atong basahon ang verses 1 down to verse 23. Atong basahon tanan. If you're there, say amen. Tindog ta alang sa paghatag og pagtagad sa pulong sa atong Ginoo. Matthew chapter 13, familiar verse ni para sa inyo ha, pero palihog, paminawan ninyo pag-ayo kay ato ning hisgutan karon. The Bible says, the same day went Jesus out of the house and sat by the sea side. And great multitude were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat. And the whole multitude stood on the shore. So gwapo dahil sa una magwali, no? Ano yung verse 2? Jesus Christ nagwali ni lingkod. Ang iyang naminaw nagtindog sa tumbalihon sunod-sunod, no? Maglingkod ko, kamo magtindog, magwali ko. Okay na sa inyo? Amen? No? Okay, verse 3. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not enough earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who had ears to hear, let him hear.
And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. Therefore speak I to them in parables, because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. I want to pause and explain a little bit in verse 13. Verse 13, ang reason nga nag-ingon Jesus Christ talking to them in parable, nga naman, kay bisan pag sila nakakita na, nagpabuta-buta, sila nakadungog na, nagpabungol-bungol. Actually, mga kaigsuhan, parable is not entirely to blind them, but it is a judgment to those people nga nag-una og pagahi sa ilang kasing-kasing. So it doesn't mean nga ang Ginoo wala nahigugma nila tungod kay gitag istoryahan nila parable para sa kasabot. Makasabot gid unta, nakakita unta, nakadungog unta, pero gipili nga magpabuta-buta, gipili nga magpabungol-bungol. So the parable is judgment to them. I hope you understand that, mga kaigsunan. Verse 14, And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand. And seeing ye shall see, and shall not perceive. For these people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest they at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. So mas gipili nila, ilang i-close ilang mata, ilang gisampungan ang ilang dalunggan. So it was their choice not to listen to the Lord Jesus Christ. Now, mga kaigsunan, in verse 16, But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. But he that receiveth the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it, yet hath not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Let's pray. Father God, tinuod Ginoo, mga luyami, mga magkasala pagyud Ginoong Dios, dili gani unta takos nga moduol sa imong trono, Amahan. Labi na gayud ang imong ubos nga alagad, Amahan, wa gyud tawoy bisag gamay nga katakos nga mawali at tubangan sa mga katawhan. Apan Ginoo, salamat sa imong kaluoy nga nagpadayon, nga naghatag ka namo grasya, naghatag ka namo Ginoo og katakos, nga mulahutay mapadayon gihapon Ginoo taliwala sa mong pagkamagkasala. Daghan ka namo, Amahan, nga dili gani gusto muyahat sa ilang mga mata, lantaw kanimo Ginong Dios, kay maguna ang kaulaw sa mga kasing-kasing, kay kami nakahimo og mga dulumtanan sa imong tubangan. Apan Amahan, salamat sa imong kaluoy, nagihatag nimo ang imong bugtong anak, nagpakamatay alang kanamo, Amahan, nga maoy ni hatag kanamo Ginong Dios og kusog nga mulahutay bupadayon gihapon Ginong Dios taliwala sa amo ang kaulaw. Amahan, ako naghangyo Lord, padayon nga maguban kanamo ug padayon Ginoo, tagay kami kapasayloan sa mga sala, Amahan. Kay sakit na malandungon Ginong Dios, nangayo mig kapasayloan kagahapon na aging adlaw na aging semana, sakit na malandungon, mangayo na pud mig kapasayloan karon. Ginong Dios, abangi mi, Amahan, nga makalikay mi og mga og buhat sa mga dili maayong butang Ginong Dios. Ug itugon Ginoo ng imong pulong mo'y mutultol ka namo, Amahan, sa pagbuhat og mga butang nga makapahimaya kanimo,
nga bahala na bisan pa kami magkasala amahan apan naningkamot mi nga mohimo og mga butang nga makapahimaya kanimo Ginoong Dios. Sa pinaagi ni ana amahan, mahimong makabuhat mig butang nga makapalipay kanimo Ginoong Dios. O sa pinaagi ni ana Ginoong Dios, sa among kasing-kasing doon nagyapoy gamayng kalipay tungod kay kami loyos ang magkasala nakahimo og gihapon og butang nga makapahimaya kanimo. Salamat amahan sa imong pag-uban kanamo, pagtuban sa mga paghangyo sa ngalan ni Jesus gipangayo namong tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod tang tanan. I need to apologize sa simbahan mga kaigsunan because the preparation of this message was very brief. Tungod sa mga lakaw-lakaw mga kaigsunan and only by the grace of God, gracious Ginoo, that I have finished this message this morning. But I hope that you'd bear with it and you'd accept it with all your heart mga kaigsunan because I believe it is not from your pastor, it is from God Himself. Salamat sa kaalam nga gihatag sa Ginoo mga pinangga because your preacher is not worthy to be listened. Dili angayang paminawon. But ang Ginoo lang atong angayan nga paminawon karon mga kaigsuunan. And the preacher must prepare the sermon as early as Monday. But sadly, due to the weakness of your pastor, murag na late ang preparation mga kaigsuunan. So when someone tell you, especially preachers, nga mo share sa congregation nga karon lang gyud ako ninahuman nga mensahe, mubo kay akong time nga paghimo ani, it's not commendable. Usahay mo believe ako yawa 2 hours na 3 hours na niya gibuhat. It's not commendable. It is something a preacher must be ashamed of. Dapat ikaulaw mga kaigsunan. Nganuman tungod kay pagkaunis mga katawhan sa Dios. Nganong 2 hours 3 hours ato andaman. Angay na ikaulaw. So mga kaigsunan, it is not strength of a preacher. Dili siya kusog, dili siya strength nga ako yawa 2 hours 3 hours na nahuman. Dili siya strength. Sa weakness. And I am ashamed to tell you that. That is a confession to you. And may you forgive me because of my weakness, mga kaigsunan. But by the grace of God, His message will bless our hearts this morning. And upon reading and studying kaganina mga kaigsunan, something I realize. Ang pulong sa Ginoo nga atong paminaw, lahi-lahi og impact sa matag kasing-kasing. Lahi ang igo sa imo, lahi ang tama sa imo, lahi ang apekto sa ako, lahi ang drive sa imong kinabuhi. Lahi ang iyang ginaigo sa imong kinabuhi kani nga part, and somebody of us, lahi pod nga part sa imong kinabuhi ang iyang matandog mga kaigsunan. But by the grace of God, unta naay part sa imong kinabuhi nga matandog. Ug tungod nga na nga realization, nga lahi-lahi di ay og igo ang pulong sa Ginoo sa matag usa kanato mga kaigsunan. That's why I have entitled the message this morning with 2 titles. So first time siguro isa kawali duha ka book title. The first title is The Harvest is Sure. And this title is for soul winners. Katong mga tao nga nagsangyaw na sa pulong sa Ginoo, katong mga tao nga nangabudlay, naningkamot sa pagsilpi sa pulong sa Ginoo, ngadto sa mga katawhan nga paingunay pa sa impyerno. This title is for you. And if you have not yet shared the gospel, if you have not yet tell a soul about the Lord Jesus Christ, then the title is, How is your heart today? Kumusta ang imong kasing-kasing karon? Para na sa imuha nga title mga kaigsunan. Now, before na ako ipadayon, gusto na ako nga ang parable ato gyud masabtan tanan. So this is the parable mga kaigsunan. You know, kung tanawon nimo ang parable, Jesus Christ did not mention the name of God. Walay verse sa Old Testament. Purely stories iyang gisulti sa mga katawhan at this time.
Notice nimo? Chapter 13, the whole chapter na ipipila ka parable diri, parable of the sower, parable of the tares, parable of the mysteries of the pearl, parable of the hidden treasure, parable of the dragnet, parable of the leaven, parable of the mustard seed, parables. No mention sa pangalan sa Dios. No mention of verse in the Old Testament. Just purely stories ang gi-share ni Jesus Christ ngadto sa mga katawanan. I wanted to share that story. The first lang nga story sa ato sa chapter 13. Usa ka adlaw na usa ka mag-uuma nga nagsabwag og mga binhi sa iyang uma. Naay mga binhi nga naadto sa dalan. Og kadtong mga binhi nga niadto sa dalan, niabot ang mga langgam, gikaon ang mga binhi. Naay mga binhi o mga liso, siwa mo kailag binhi, mga liso na niadto sa mga batuhon nga dapit. O katong mga liso ni tubo. Apan pagsubang sa adlaw, wala nakapangugat, nalayos ang maong nitubo nga liso. Dunay mga liso or binhi nga nalabay sa sagpuntan. Ug sa diha nga nitubo na ang maong binhi, ni kompetensya ang sagbot hangtod nga natuok ang maong binhi ug wala nakapamunga. Ug dunay binhi nga niadto sa tambok nga yuta. Ug ang maong binhi nitubo og namunga. Ug katong usa ka buok binhi namunga og sa makagatos ka pilo, naay nibunga og sa kaunuman ka pilo, ug naay nibunga og katluan ka pilo. 160 and 30. And then afterwards, ang mga apostles, disciples, doon kang Jesus Christ, Ginoo, ngano man nga imo silang ginaistoryahan? Parabol man, Ginoo. Nganong story naman, Ginoo? Ako nang explain ganina, kay sila makakita pero nagpabuta-buta, makadungog pero nagpabungol-bungol, ilang ipagahi ang ilang kasing-kasing, kaning mga parabol, isa ni ka judgment sa ilaha, kay gahi ng daan ilang kasing-kasing. You know, pag ang tao magpagahi sa iyang kasing-kasing, ang judgment sa Ginoo, mas pagahion sa Ginoo ang imong kasing-kasing. And after explaining why it is Jesus Christ nagahisgot og mga istorya, mga parable ngadto sa mga katawhan, iring explain sa mga disciples. Kaya na Jesus Christ, salamat mo kay kamo makakita, kamo makadungog. Meaning they were open, they were interested to the word of God. Og explain ni Jesus Christ unsay meaning sa parable. Ang meaning sa parable ang importante. And we praise and thank the Lord that this parable is one of the parables nga si Jesus Christ mismo na-explain sa meaning. Ito problema sa pasabot. Ingon pa ni Ginoong Hesus, ang binhi mao ang pulong sa Ginoo. O ang kadtong upat ka klase nga mga yuta, klases kasing-kasing sa tao. Ang binhi nga niabot didto sa dalan, mao toy binhi nga nibutang, pulong nga nabutang sa tao nga gahi og kasing-kasing. Ang ilang mga dalan kaniadto ilang mga farm kaniadto mga kaigsuonan, dili sa samas to ang farm karon nga nay mga koral. Kaniadto, when I was growing up, sa amo ang farm, nagid na tunga-tunga sa daruhan, isa ka linya nga bantok. Kay dito gaagi ang mga tao, dito mi gaagi. Bantok gid na. Ug mo nang ginaingon nga wayside. Dito na paingon ang mong binhi, gahi, kasing-kasing nga gahi, wayside, wa na kato kay bantok gud. Gikaon sa langgam, ug ang mga langgam nagrepresent sa dautan, the wicked one, nga mosakmit sa pulong sa mga tao nga wa kasabot niini. Nga wa kasabot kay gahig kasing-kasing. So moto, ang binhi nga napaingon sa wayside, pulong nga napaingon sa kasing-kasing nga gahi, ug wa masabti ang pulong, gisakmit sa kaaway. Ikaduhang binhi niadto sa batuhon.
Kani nga mga kasing-kasing nakalungog sa pulong, ni forward, ni hilak. Praise the Lord! Hallelujah! Grabe yun kay Pastor. Giluwas kus Ginoo karon. Anon with joy, grabing kalipay tungod sa pulong sa Ginoo. Apan pagkataon-taon sa iyang kinabuhi, na-realize niya na siya ray nalipay sa iyang kaluwasan. Ang iyang silingan, wa ganahi. Ang iyang katrabaho, wa ganahi. Na niabot na persecution, yung pang Bible, sa pag-abot sa persecution, sa pag-abot because of the word, imong pang pulong sa Ginoo. Tungod sa pulong nga imong nadawat og ituhan og imong gikalipay, doon ay mga kasakit og mga pagdagmar sa mga katawhan nga niabot nimo. Gisaway ka, tanawa ra gud na siya oh. Piti man nang palahubog ka kasi masimba naman. Tinuoray ka na iya. People will laugh at you because of the word. Tungod kay batuhon lagi ang kasing-kasing, wala nakapangugat. Pag abot sa adlaw, scorched sun, persecution, nag-represent ang adlaw sa persecution. Pag abot sa kasakit, nauga, namatay ang pulong. Tingala ka, aning tuiga, malipayon kay nangalagad sa Ginoo, nag-serve sa Ginoo, ni alagad, ni simba, ni kanta, ni awit, nagbabautismo. Pagkasunod, tuig, wa na ni makita simbahan. Nga naman, batuhon na itong kasing-kasing. Ikatulo nga klases yuta tong sagbuton. Tuod man itubo. Og ang mga sagbot nagrepresent sa care of this world and deceitfulness of riches. Gihagit siya. Motrabaho kog Domingo o mosimba kog Domingo. Kwarta man, di ba? Sao man ako ni. Grabe yang kabalaka, unsaon pag-provide ang panginahanglan ni anak, unsaon pagpalit anani, unsaon pagbayad ani, ang kwarta inani. Grabe daghang panginahanglan nun. Og tungod sa daghang panginahanglan nun, mga pinangga nga mga kaigsunan, wa nakapamunga. Ngano man? Sige rag kabalaka kung unsay pangitaon ang sunod nga ihungit. Wala gid tawo ni saling sa Ginoo, wa kapamunga. Ang ikaupat na klase sa liso mga kaigsunan, good ground. Namunga. Og pipila ka pilo ang bunga mga kaigsunan. Nangutana ko ninyo, sa upat, pila ka buok ang luwas? Tubag. Isara. Sa upat, isara ang luwas. Pero kabalo ka, kita nga mga soul winner, ang atong ihap, tulo ang luwas. Isara ang di luwas. Nga naman, na may response ang tulo. Ang isa naman tong way response, ang isakmit sa yawa sa wayside. Ang katong Rocky, ni response. Ang atong gitawag na sagbuton, ni response. Ni dawat kunuhay. O ni dawat yun ikatulo, good ground. So sa ato ang kita nga mga soul winner, atong ihapa na tulo. Ni response ko tanan. Magsangyaw ka, ni dawat ko siya. Pero sa mata sa Ginoo ang iyang ihap isara. Kadturang namunga ang tinuod nga liwas. Bali itong bagihap, no? Sa atong gatos kapin nga manasangyawan, mga kaigsunan, pila ka kabuok ang tinuod dito. Mao na nga kinahanglan tang mo padayon pagyud as many as we can. As many as we can. So, karon unsa man ang tulo? I would like to, di ba nag-iwan ko kanina, na every message preach na ilahi nga apekto sa atua, tagan ta magtulo ka buok mga kaigsunan. So first of all, what was the effect adtong maong parable sa first hearer? Katong mga tao nga unang nakadungog niining parable. Number one mga kaigsunan, it was a rebuke.
Rebuke to siya. Jesus Christ rebuked those who have no interest to the Word of God. Katong mga tao nga may interest, katong mga tao nga nagpagahi sa ilang kasing-kasing, nga naman, kay kung unsa tong gibutang sa Ginoo silang kasing-kasing, sakmiton sa yawa, imong pa ni Jesus Christ sa tong text, ang katong naa pagkadungangan o katong wala pagkakwaon kung unsa ang naa niya. And those people who have hardened their hearts, ang pulong sa Ginoo nga nabilin sa imong kasing-kasing, sakmiton pag ginasiyawa hangtod wa na mabilin nimo. Karon moingon-ingon lang ka nga, okay ra nga dili na ako nihatag sa Ginoo, okay ra nga di ko magsimba, okay ra nga absent lang sa ako aning adlaw karon. Diya lang ka magsugod mga pinangga ang mga kaigsunan hangtod moabot ang panahon sa sige nimo pagahin sa imong kasing-kasing hangtod nga wa na kay ganas pagpangalagad sa Ginoo. It was a rebuke to them. If you don't have interest in the Word of God, pagahion ninyo ang inyong kasing-kasing, then Satan will snatch whatever is left in you. So do not allow that mga pinangga nga mga kaigsunan. It was a rebuke to them. And also it was a warning. It was a warning. Sa first hearer, nganong warning man? If you profess to be a Christian, life on earth as a Christian is not promised land. Nagay kasakit mga kaigsunan. Unsay yung sa pulong sa Ginoo atong yung basahon usab mga kaigsunan ngano dito nga na persecution verse 21. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the Word. Sometimes ang mag-persecute sa imong kaugalingong pamilya. The most painful thing na masulti sa imo labi nagasimba ka, kanang ingnon ka, na unsa man ka, kasige na magagsimba-simba, unsa may pulos anay imong relihiyon, wa may nabag-o sa imong batasan, sakito eh. Wala gana ba? Pag simba sa muka ni matawhana eh. May pagmagkiat-kiat na lang ko kay sa una, wa ko nimo badlunga magkiat-kiat ko. Karong magsimba ko, masipyat lang ko gamay, wa na, grabe na. And sometimes the persecution is from your own family. Because of the Word. Tungod sa pulong. The day mga kaigsunan nga niadto ka sa mga lugar nga wagid pawi kapuslanan, wagid pawi silingan ni nanaway nimo. Karon nga nagasimba na ka, daghanag manaway nimo. Why? You will be persecuted because of the Word. And it was a warning to them. Ngano man, if you profess to believe now, persecution will come. Warning. Maprove. Pinaagi sa persecution kung unsang klaseng kasing-kasing naa ka. Pinangga igsuon. Remember this. Pag abot sa persecution, remember, kaning gitawag nga sun, di lang maniniadto sa rocky soil, stony soil, naigo po tong good ground. Pero nganong nilahutay man, kay nakapenetrate sa ilalom. So ang persecution nga moabot sa tong kinabuhi, ang pagpangasaba ni bisan kinsa, ang pagpanaway sa mga tao, ang pagpangdaot sa mga katawhan sa iyong palibot tungod kay nagsimba ka, tungod sa pulong sa Ginoo nga imong gituhan, those persecution will reveal what kind of heart do you have. Unsang klase imong kasing-kasing. O gigsoon kung dili ka kalahutay ug mohunong ka sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa mga pagsakit sa uban, madayag raw niya ang imo dayng kasing-kasing batuhon. Trials will reveal how deep the Word of God is in your heart. And the care of this world and the riches of this world, it is a warning, ang parable, because the care of this world and the riches of this world will reveal how truly you love the Lord. Kinsa man ang imong pilion.
Usahay manggod. Ang panimbahon is just like an optional extra. Extra lang ba? Mura bitaw ka ng kung gusto nimo, okay, og di ka ganahan, okay ra pod. Kung inanay mong kasing-kasing, it means that your heart is sagbuton. Dunay daghang sagbot imong kasing-kasing mga kaigsunan. Sige lang kag kabalaka kung sa panlapi, na ay mga kalibutanong mga butang, datud kang, mga sagbot sa imong ginabuhi, o rapog ka. Napsan ka ato nga mga sagbot. Karon sa good ground naman po yung sagbot. Na po yung sagbot ang good ground. Mutubo gid ang sagbot sa good ground, kay ano man, good ground good siya. Pero ang nakanindot lang, nakauna og tubo ang binhi, naulahi ang mga sagbot, di nakapas ang sagbot. Sigsoon, unsa man imong paunahon? Mag-una bag tubo ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing o ang mga sagbot mga pinangga? Do not allow the care of this world, the deceitfulness of riches, nga maoy mo hatag og discouragement sa imong kasing-kasing, di na ka mo lahutay. Kaya nga naman, di ka mamunga. It was a word of warning from the Lord Jesus Christ to them. Nga naman, trials will come, shortage will come, temptations will come. And number 3, mga kaigsunan, it was a word of assurance. Anong assurance man, Pastor? Those who truly understand the word and live according to it will surely become fruitful. Mamunga gyud ka. Assurance to sa imo ha. Nga naman, tinuod ka naminaw sa pulong, tinuod nimo nasabtan ang pulong, kung imong gikinabuhi ang giingon sa pulong sa Ginoo, mamunga gyud ka mga kaigsunan. Amen. And your fruit will distinguish you from the other three. Unsa may kalahian sa tinuod nga Kristohanon o sa dili tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga Kristohanon na ay bunga mga kaigsunan. Bunga kabaguhan sa imong kinabuhi, dunay mga good works nga nahitabo, dunay mga kabaguhan sa imong kinaiya hinay-hinay, bunga kay nakadala og kag mga katawhan sa tiilan sa Ginoo. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, it will separate you, distinguish you from the fake ones. Mamunga ka. So imong nasabtan ang pulong sa Ginoo karon, igsuon, mamunga gyud ka. It is an assurance. Ug nindot kay ang assurance, 60, 100-fold, 60-fold, 30-fold, mas daghan pa ang bunga sa imong kinabuhi mga kaigsunan. So meaning, it is an assurance, the saved will surely be fruitful. That's the first one. That is the message to the first hearer. Number 2, mga kaigsunan. How about in our time today, sa mga sower or mga soul winner? Unsa ang message aning parable sa mga tao nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, sa mga tao nga sower? And the title for you is The Harvest is Sure. To the sower, to the soul winner, it's an encouragement. Encouragement with a warning. Ano man, Pastor? Encouragement with a warning. Usahay, sakit pamalandungon mga kaigsunan. Di ba ang atong count kay sa upat, dunay tulo ang atong count. Pero sa count ni Jesus Christ, sa upat, dunay isa. Natanawa, pagpaminawa pa kayo. Sa ato pa, sa diha nga magsangyaw ka, musulti kag pulong sa Ginos ng katawan, you must first expect that there will be failures. So encouragement siya, nga naman, kay kabalo ko, soul winner, daghang panahon na fail ka, daghang panahon mga kaigsunan, wa ka maminawa, daghang panahon nga sa plaza, ni dawat sa pulong sa Ginoo, pag-invite nimo pagka-Domingo, wa gyud dito nga. Wa gyud dito nga. You see? Salamat ko mga kaigsunan, kabalo mo, sa kadagandaghan sa gisangyawan ako sa pulong sa Ginoo diri sa Kidapawan, kamo ang ano nga. Kani mga balay tanan sa ubos, gipang isa-isa ko nag-adto tanan sa una. Kamo lang ang nito nga. You see? So ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan that it is an encouragement for you, soul winners,
Nga naman, tungod kay natural, expected, nga naagi mga tao, nga mudawat kunuhay, nalipay kunuhay, but when they're tested, invite them to go to church, they are not around. Di ba kay accept sa mag-friend request ka? You see? And you were so excited. Well, pastor, murag, kon kay sila ay, excited gyud kay sila ay, kanang gitawag na, nalipay kay sila, nga nagdawat sa pulong sa Ginoo. And you forget that the heart of the stony ground was happy when they received the word of God. Don't be deceived by their emotion, mga pinangga, mga kaigsunan. It will only be confirmed when they bear fruit. Na good ground ang ilang kasing-kasing. Don't be deceived. So it is an encouragement for you. Nga naman, kay natural di ay nga naay di maminaw. Mas daghan pa gyud ang fake. You see? So mga kaigsunan, it is also a reminder to us, kay sa upat isaraman, dapat musabwag ta as many as we can. As many as we can. Nga naman, the little among the many, the few among the many, is more than the few among the few. I hope imong nasabtan. Amen. You see? Kadang gamay ra, magikuha ni mos daghan na siya. Pero gamay ra, ikuha ni mos gamay ra pod, apirting gamaya. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, ikaduha, not only an encouragement sa imo nga di ka ma-discourage tungod kay naay di maminaw, naay di mo simba, ikaduha mga kaigsunan, if you are a soul winner, it is an assurance. Kay at least sa upat nagyoy isang assure. Nagyoy isa. As far as I can remember, tries ko na sangyawan sa pulong sa Ginoo. When I was in grade 5, sangyawan ko sa pulong sa Ginoo with a policeman nga dito sa mong classroom. When I was in Malaybalay, year 2007, nasangyawan ko sa pulong sa Ginoo sa Bethel Baptist Hospital. And year 2010, nasangyawan ko sa Manila dito sa Sunken Garden at ubangan sa NBP Reservation, New Bilibid Prison. And it seems nga kato nga pagsangyaw sa ako, mura siya og wayside. Mura siya og kanang gitawag na sagbuton kay wa man ko nakita ni adto lang simbahan. Pero ugma damlag mga pinangga nga mga kaigsunan didto sa langit, mailhan na nako kung kinsa tong sangyaw sa ako, and by the grace of God I will thank them. Ang inyong gisangyawan kaniadto nahimo ng pastor bisan pag wa niyo nakita. Wa na mo kaila sa kuha on earth, but I became a pastor nganuman tungod kay nisangyaw mo. So ang inyong nasangyawan sa plaza mga pinangga nga mga kaigsunan, wa mo kabalo. Og di na nyo makita. But maybe they will become pastor's wife. Maybe they will become preachers one day. And ma-remember nila na somebody sa plaza sa Kidapawan na nagsangyaw sa ako. You see? So ang nakanindot mga kaigsunan, ang nakatamis gyud, assurance nga at least sa upat nagyoy isang assure. And they will become fruitful. And we must keep on sowing and sowing and sowing and sowing and sowing mga pinangga ng mga kaigsunan. And that is for the soul winner. Number 3 and number last. How about the message to the majority of us? To all of us today. So ang title para ni, how is your heart today? Kumusta man ang imong kasing-kasing karon? Number 1 mga kaigsunan, it allows us to examine our hearts. Kung unsang klaseng kasing-kasing ang atong naangkon karon. Kumusta atong kasing-kasing? Unsang kasing-kasing klase akong naangkon karon? Ang ako bang kasing-kasing is wayside, no interest at all. Why pakialam? May bawaan nimo nga wayside ang imong kasing-kasing. Kaya nga naman, morning service, nagwali imong pastor, na bawal ni buhaton pag-afternoon,
the very thing nga giingon sa morning nga bawal ba itong gibuhat yung paghapon, wayside heart. Kasing-kasing nga na taon, bato gahi. Wala kasimbahan tungod kay interested ka sa pulong sa Ginoo. Siguro nakakasimbahan tungod kay gusto lang kag-enjoy, gusto lang kaglingaw. Or basin na igwapa nga imong giniritan diri. Naganabagwapa diri sa BBC Singaw. You see? So ato makitaan mga pinangga nga mga kaigsunan, no, nag-smile ang mga gwapa, mga gwapa nang smile man sila. Okay? So ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan. Wayside heart. Bago pa lang gani gingon nga kani dinhi sa maayo, mo ni angay buhaton. Mao rin buhaton. Ang nakapait pa gyud, proud pa gyud kayo, i-post pa gyud sa Facebook. Very painful mga pinangga nga mga kaigsunan. Sometimes there are times that I need to message PM unsa man ni imong ipang post, unsa man ni inyong ipang my day, unsa man ni proud mo ani, pangtanggala ra gud ni. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, maybe your heart is still wayside. Gahi pa imong kasing-kasing. And I hope you examine your heart today. Lord, unsa kung kasing-kasing Ginoo, wayside ta ba Ginoo? Number 2 mga kaigsunan, maybe your heart is stony heart. Nangalagad ka sa Ginoo, but there are persecutions, na mga tribulations, na mga trials, na abot sa imong kinabuhi. Unya, kaundangon na kas pagpangalagad sa Ginoo, di nakaganahan. Di ka po'y nakaserve sa Ginoo. Di nakaganahan mo balik simbahan. You were very faithful in the first few years ng pagpangalagad sa Ginoo. Now, you are so lukewarm. It reveals nga imong kasing-kasing batuhon di ay. Wala gyud ay tinuod nga nakapalubong ug nakaugat ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Examine your heart this morning mga pinangga. Kumusta imong kasing-kasing? Basing batuhon ang imong kasing-kasing. Basing ang pulong sa Ginoo di gyud maka-penetrate gyud kay ngano man full of stones pa. And you lament for persecution. Kabalo ka unsay ginaingon sa Bible about persecution mga kaigsunan in Matthew chapter 5 kung naay persecution nga moabot unsa may giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 10 to verse 12. Matthew 5 verse 10. Blessed are they which are what? Persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Sa ato ba mga kaigsunan, when you are persecuted because of the word of God, because of your faith, paglukso-luksos kalipay, rejoice exceedingly, grabing kalipay. Mulukso-lukso, magligid, mukatawa, musakit, mukanta tungkol sa kalipay. When you are persecuted, why the Bible says, just like the prophets, your reward is great in heaven. Dako kayong ganti sa langit. Jackpot kayo! Pag na'y mag-persecute sa imo of your faith, jackpot kayo mga kaigsunan. Mura bitawag, isa ka kuan, murag isa ka dump truck nga treasure in heaven na dugang sa imong account. When someone persecute you because of your faith. But sadly, for a Christian nga batuhon ang kasing-kasing, when persecuted, ma-discourage na. Di na ganahan. Kapuyo na. Maura mang gyapon sa ikong pangalagad sa Ginoo. Daghang gyapon kong kaaway. Sige pa ko kasaba ni mama. Sige pa ko libakon. Wala ko yung mga friends sa mga eskwelahan. Sukad nga naghisgot ko og Jesus sa ilaha. Di sila ganahan makiguban sa akuha. They don't like me anymore. Left out na ko nila. Wala sila love na ako. Di na ko ganahan. May pag mubalik ko sa kalibutan. Stony heart. Ang imong kasing-kasing batuhon, igsoon. And the third one, basing inani mong kasing-kasing, full of weeds. Your priority is the riches and worry.
kabalaka o panalapi ang imong priority in life, mga pinangga nga mga kaigsunan. Na kay kwarta pero wala kay Ginoo, useless gyapon. You see? Siguro di pa na nimo masabtan karon. But in the day of judgment, pinakamasabtan na gyud nimo. There was a billionaire. Usa ka billionaire nga tao. He spent his life building his empire. Pero nagkasakit siya one day. At a very early age, nagkasakit siya. Billionaire siya. Gidala niya ang pila ka bukbag sa ospital. I just forgot the name. You can research it. Kinsa to nga pangalan? If you know, tell me. Gidala niya ang iyang pila ka bag ako sa ospital. Gihatag niya sa gitawag nga mga doctors. Ayuwa lang ko ninyo, tambali lang ko ninyo. Inyo na akong kwarta. Inyo na akong kwarta. Tambali lang ko ninyo. Ang doktor, na dungo-dungo lang. Kaya way mabuhat sa iyang sakit. Hapit na siya mamatay. Ug nakaingon sa mga kaigsuonan, ayaw tudloi ang inyong mga anak kung pila ang kantidad sa mga butang. Tudloi sila kung pila ang value sa butang. You see? And na-realize niya, ang kwarta nga imong gihaguan, ang riches nga imong gihaguan, pag mutindog na ka sa baba sa kamatayon, walay kapuslanan ang tanan. Og didto pa ka makaingon, tinuod gyud ang giingon ni pastor. Mas maayo pa nga akong gi-establish pagtarong, nakigrelasyon kog ayo sa akong Ginoo. Well, money is good. It's not bad in itself. It will only become bad if you put your love to it. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Tungod sa imong sobra pagpaningkamot nga mo arang-arang ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Nisikat ka na sa kalibutan, pero wa na day kay dungog sa langit. So mga pinangga nga mga kaigsunan, kumusta ang imong kasing-kasing karon? Basig ang imong kasing-kasing kaning sagbuton. Itong hagbasan. Ang good ground, no need to explain the good ground. Namunga, nitubo, nakasabot, ni-grow, nagamit sa kaymayan sa Ginoo. No, paminawa. Ang giingon sa kanta ninyo ganila sa special, there is beauty in brokenness. Manong nahimo man siyang good ground? Kay dati, wayside siya. Pero giduslak-duslak siya. Giduslak-duslak ang wayside. Gibungkal-bungkal ang wayside. Hangtod nga katong gahi kay nga wayside. Nahumok. Manong nahimo siyang good ground? Kay kaniadto, stony siya. Gibungkal-bungkal pag-ayo. Giduslak-duslak og bara. Gidaro-daro pag-ayo. Gitakitakan. Gibuno-buno. Gibanal-bangalan. Hangtod nga na broken ang mga bato. Nahimo siyang good ground. Nganong good ground siya? Kay kaniadto, sagbuton siya. Pero gihagbas siya, gidaro siya, gibungkal siya, gipangkuha ang mga sagbot. Karon good ground na. Igsoon, basin karon nakaingon kasi mong gagalingon, pastor, sakit na malandungon, pero makaingon ko, honestly, my heart is still in the wayside. My heart is still in the stony. Akong kasing-kasing sagbuton pa, pastor. Muna akong maingon, pastor, but igsoon, this morning, pwede mahimong good ground ang imong kasing-kasing, itugot lang nga ang masto sa pulong sa Ginoo, mo'y mudugbok ka ng imong kasing-kasing. Ang sunda o espada sa pulong sa Ginoo, mo'y mubungkal sa imong kasing-kasing. Ang kalayo sa pulong sa Ginoo, mo'y musunog sa mga sagbot nga naan niya na mga pinangga nga mga kaigsunan. And the heart that was wayside before, the heart that is stony and full of weeds before, will now become good ground. This morning, it just need to be broken because there is beauty
in brokenness. There is beauty in brokenness, mga pinangga nga mga kaigsunan. So I would like to ask you, be a good ground this morning. Kumusta ba ang imong kasing-kasing? Be a good ground this morning, igsuon. Palihog maninog ng tanan. Sa diha nga imong nadungog ang iyang pulong karon, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Maybe batuhon pa, napas daplins dalan, sagbuton pa. It must be broken today. There is beauty in brokenness. Ingon pa sa kanta kanina, the best example sa beauty of brokenness was when the Lord Jesus Christ was broken for us. Jesus Christ was broken for you. Gidugbok si Jesus Christ para nimo igsuon. He was broken for you. So igsuon, be broken karon. Cry to the Lord, hilaki ang Ginoo, be broken hearted. Ayaw na pugni ang imong kasing-kasing, itugot nga dugmokon sa Ginoo karon. Biyay mong lingkuranan, the altar is open for you. You come to God and ingna ang Ginoo, Lord, break my heart. Buka akong kasing-kasing Ginoo. Dugmuka akong kasing-kasing Ginoong Dios. Og wayside akong kasing-kasing Ginoong Dios, dugmuka bungkala Ginoo, tagud-tagura Ginoong Dios. Ug napay mga bato Ginoo, masuha Ginoo, tanggala ang mga bato, dugmuka Ginoo. Ug napay mga sagbot Ginoo, sunugot anang sagbot, hagbasa Ginoo. And make my heart a good ground. Only you, Lord, could help. Ikaw lang ang makatabang Ginoo. What song, Brother Lawrence? Cleanse me. Cleanse me. As we sing verse 1, para ni sa imo ha. Abri ang altar para sa imo igsoon. Be broken for Him today. Pagpadugmok kang Jesus Christ. Pagpadugmok sa iya. He will break you. Basta duo lang. Duo lang. You come and let Him break you. As we sing verse 1, para ni sa imo. Brother Lawrence, please. Abri ang altar para sa imo igsoon. Be broken for Him. Oh, how great is the Word of God alang sa ato karon. Pulong nga mohikap sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa kamot sa balaang espiritu. Pag ang imong kasing-kasing karon ginahikap sa balaang espiritu igsuon, allow Him to work. Ug ingna ang Ginoo, Lord, gikupta na nimo akong kasing-kasing Ginoo, buka na Ginoo. Break it now, Lord. Make it a good ground for your word to grow. Second verse, please.
I know there is something in your heart this morning. There is something na nasa imong kasing-kasing karon that is bothering you. Nagabother sa imuha, nagabother sa imong ginabuhi, nagababag sa imuha. It's your time to bring it to God. Dala sa iya karon. It's your opportunity. Last verse, please. Amen. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, thank you, Lord God, for your word that we have just heard this wonderful morning. Mahal, thank you again, Lord God, for the seed that you have planted in our hearts. We know, once in our lives, this good heart, this good ground, we're stony, we're thorny, we're part of a wayside. Dili angay ginregad na matubo ang imuhang pulong, ang binhi sa imong pulong. But we know, Lord God, you have not given up. You really showed your grace. Stony, imong gipudpud, imong gidukdok ang mga bato. Thorny, imong pangputol ang mga grass. The wayside, imong gipangpungkal kasing-kasing. Handod Ginoo ang kasing-kasing sa imong mga katawhan na himong good ground. We pray, Lord God, that your word would really be uproot na imong pangugat dun sa mga kasing-kasing. We pray, Lord God, na ang imong mga katawhan, ang ilang mga kasing-kasing, mahimong mutubo, mamunga. Psalm 100, Psalm 60, Psalm 30. We pray, Ginoo, ikaw magagamit ka na mo to be a living testimony of your grace, your goodness. Mahal, examine our hearts. We've been serving you, Ginoo, Lord God, and we pray, Ginoo, Lord God, na ikaw magatabang ka na mo to see for ourselves if our hearts are in good purpose, if our hearts are in the right track or in the right purpose, Mahal. Help us, Lord God, to serve you rightfully. Help us, Lord God, to serve you sa sakto nga purpose. Help us, Lord God, to serve you with a good heart, not just a good ground. Lord, we thank you, Lord God, for everything that you have done. We are so blessed. We are
really, really blessed by your word today. May you bless the hearts of your people, their decisions, Ginoo, ang ilang mga pag-ampo da kanimo. You know their prayers, Lord God. By your grace and by your will, we pray na ikaw magatubag sa ilang mga pag-ampo. And we pray again, Lord God, that you will bless the fellowship na ang pagkabuhaton karon as we go home. Lord God, give us the safety. Help us again, Lord God, to retain all the things that we have just learned dari as walay lang puanan. Lord, for us again, Lord God, to use this sa mga pagkinabuhi isip mga katawhan nga na pagtuo o pagsalig kanimo. Salamat, Ginoo, sa imong gugmaw kaayo to bring back to you all the glory and all the adoration. Again, Ginoo, Lord God, we cannot thank you enough for everything that you have done. In Jesus' name we pray. Amen. You're now dismissed, Galigson. You may shake your hands with one another. And since this is our Bound Sunday, please kindly proceed into our children's department for our fellowship.